Hello po guys, part 2 po. Part 2 po ng season 25, What is Written Truly Happen. God bless us all po, to God be the glory po. Sana po kung sino man pong dadaanan ng content ko na to, sana po mapagtyagaan nyo pong tapusin mula part 1 hanggang final part. Konting life lesson and motivation po ulit ito. Dagdag ko po dito yung mga senaryo po kapag ka po talaga dumating yung pinaka ultimate na climax na ultimate pa ng tribulation na kinakaharap po ng buong humanity nitong last generation natin. To God be the glory po talaga guys. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na nadadaanan ng mga content ko, ng mga video ko. Thank you po sa mga nagbibigay ng puso. Sana po try nyo pong tapusin mula unang segundo hanggang katapusan kasi madalas po hindi po na nakakount yung pagbibigay nyo po ng heart. Hindi po nabibilang kasi nga po hindi nyo po tinapos yung video. So, thank you so much po ulit sa lahat po ng makakapanood ng content ko na to. Samot dalangin ko po sa ating Creator, sa ating Panginoon, na kahit konti po nakakapagtawid po ako sa inyo ng maliit na life coach, motivation, konting dagdag, konting booster para mas tumibay pa po ang kapit natin, ang pagtitiwala natin, ang faith natin sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin na siyang magbabalik upang agawin, upang kuhanin at piliin yung mga lubos na nagtitiwala sa kanya at naghihintay ng kanyang pagliligtas. Amen to that. Samot dalangin ko po na lahat po tayo talaga'y mapasama dun sa ibubukod ng ating Panginoon para hindi na po natin danasin yung matitinding araw, yung matitinding taon. Actually, maiksi lang naman po yun eh. Talagang naglalaro po yun to 5 to 7 years. Yan po yung mga climax talaga ng masasamang panginoorin dito sa mundong ito. Na sabi nga po nung iba, nakasulat din po yan sa Revelation, sa lahat po, sa New Testament, sa Old Testament, na yung iba po magpapakamatay dahil sa dadanasin na mangyayari dito sa mundong ito na nakatakda po talagang mangyari. Kahit anong mangyari, wala pong makakapigil. Nakatakda na po yun. Talagang mangyayari na po yun. Kahit pigilan pa po ng kung sinong pinakamatalino at pinakamayamang tao, hindi niya po makakaya. Kasi tinakda na po yun ng ating Panginoon, ng infinite God. Kasi nga po, may ano po yan may duration po yan may step by step po talaga na talagang sinalita ng ating Panginoon. Kaya sinalita niya, talagang nakatakda, mangyayari po talaga. Wala pong makakapigil. Nangyayari na po yan. Lahat po ng mga signs ay nangyayari na globally. So, ang hinihintay na lang po talaga natin yung pinakamatindi. Sabi nga po pagka tumunog na yung pakakak, yung trompeta, ibubuhos na po talaga kasi marami na pong mangyayaring salot. Hanggang ngayon naman po nangyayari na yung mga salot mga sakit, yung taggutom, yung taghirap, yung tagtuyot ng malalaking ilog. Unang-una na nga po yung Euphrates, yung mga kakaibang pangyayari, yung mga nangyayari sa mga iba-ibang animals, yung mga dilubyong nangyayari po, yung mga patayan, labanan po yan ng espiritu guys. Alam ko po marami na po tayong napapanood sa iba-ibang platform. Maging keen observer po nawa ang bawat isa sa atin. Hingin po natin ang hingin sa ating Panginoon na tayo'y maging prepared, na tayo'y maging handa. Although wala facts po na wala naman talagang makakapag-prepared ng 100%, ng 100%. At least man lang po, aware tayo. Hindi tayo tsunga-tsunga, hindi tayo mangangapa. Kasi nga po, pag nagdilim po, halimbawa nagdilim talaga, sabi nga po nung iba may mga nagsasabi po na walang magsisindi kahit anong ilaw who knows po. Kasi nga po, kahit mapikit tayo, buhay man tayo o patay, pagdating ng climax ng tribulation, iaangat po ng Panginoon. Yan po yung pinaka-climax yung iaangat kasi para hindi na po makita ng mga iaangat yung mga kakaibang mangyayaring dilubyo sa mundong ito. Kasi nga po ang mundong ito ay mayroon pong sumpa. Nagalit po ang Panginoon. Yan po ay facts na facts. Kahit po mag-research pa tayo ng mag-research way back, siglo by siglo, until now, nung panahon pa po nung unang siglo, nung panahon pa po ng mga Tower of Babel, nagalit na po ang Diyos.
Dadagdagan lang po ng dadagdagan kasi nga po ang tao po, siglo by siglo ay humiwalay ng humiwalay sa lingap ng Panginoon. Nagpatigas po ng nagpatigas ng puso. Tumigas po ng tumigas ang puso, lumala po ng lumala ang kasalanan ng humanity. Kaya ang Panginoon po ay gumawa na ng new heaven and new earth na talagang inihahanda niya po sa mga pagbibigyan niya ng reward. Samot dalangin ko po, lahat po tayo mapasama dun sa reward, hindi sa tormented place, hindi sa galit ng Panginoon. Kasi dalawang klase po ang pagliligtas na gagawin ng bigatin sani. Una po, aalisin ang isang human being, aalisin niya po sa kasalanan. Siyempre, lilinisin niya po. Tapos po, yung pangalawang pagliligtas po, yung galit na dadating ng ating Creator. Yun po yung pangalawang pagliligtas. Kailangan po natin dun ang Panginoong Jesus. Marami pong mga dokumentary ngayon na nagliligaw, na nagbibigay ng kalituhan sa mga nanonood na parang tao nga lang daw po si Jesus Christ, blah, 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 etc., etc. Tapos may nagsasabi pa po na hindi daw po totoo yung time na talagang ang magliligtas din sa atin ito mismong taong to, ito mismong sarili natin. Paano mo maililigtas ang sarili mo? Paano mo makakamit yung ipinangako ng isang dakilang Diyos na nangangako siya na kahit mamatay ka, buhay ka, pagbabalik niya, ibibigyan ka niya ng reward. Hindi po magiging totoo yung salita ng Panginoon kung hindi mangyayari yun. Kasi bawat sinalita po ng Panginoon, may kasulatan po, may katibayan po na mangyayari. Kasi nangyayari na nga po yung isinulat niya po nung unang-unang panahon pa, million times na po, million years ago na po ang nangyari. Paulit-ulit pong nangyari yung mga dilubyo. Yun na nga lang pong hindi pa nangyayari yung tribulation na never pang nangyari sa mundong ito. Yun po ang hinihintay, yun po ang katuparan na talagang totoo yung sinabi ng Panginoon. Panghawakan po natin yun kasi mas malaki po ang mawawala sa atin kapag hindi tayo sumampalataya, kapag hindi tayo naniwala. Yung iba pong mga nagsasabi, sumampalataya ka lang, ligtas ka na, tanggapin mo. Hindi makakapagligtas ang gawang ginawa mong kabutihan. Mali po yun. Hinihingi po ng Panginoon na talagang may gawin tayong mabuti. Kasi mawawalan po ng saysay ang mga bagay-bagay kapag faith lang. Faith alone is dead. Patay po pagka pananampalatayang walang gawa. Totoong-totoo po yan, napakarami na pong nagpatotoo niyan. Marami pong mga propeta nung unang panahon na tumupad, sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Nasaan sila ngayon? Di po ba pinangakuan sila? Kasi isang araw lang po ang ibibigay na judgment day. Sabay-sabay po, lahat po. Pag lumabas na po yung dalawang witness, sunod-sunod na po yan. Kasi sabi nga po, ang hula po kasi, yung prophecy po kasi na nakasulat sa love letter, ano po yan, step by step. Mangyayari po yan, sunod-sunod po yan. Yun pong dalawang witness, pag lumabas po yan, kasi sabi po, hindi nagtagumpay yung mga naunang tao na sabi nila silang maghahari sa mundo. Kasi ang hula po, ang sinalita po talaga ng banal na kasulatan ng ating Creator, ang maghahari po talaga yung Antikristo, yung masama, yung wicked. Yun po yung kumalaban sa Panginoon, pati po yung laksa-laksa din niyang anghel na sumunod sa Kanya. Tapos po, di ganun po, di mangyayari yung tribulation, magkakaroon pa po ng Armageddon. Naghahanda din po sila sa paglalaban ng mga anghel ng Panginoong Jesucristo. Ang alam ko po, ang pagkaintindi ko po nun, 2 million ng mga anghel. Paki-research nyo na lang po, ang pagkakaintindi ko po 2 million hindi 200,000 Parang laksa-laksa po Tapos po, bago po mangyari yung Armageddon, magkakaroon po muna ng tribulation Dapat po alam po natin guys ang pagkakasunod-sunod. Sundan nyo pa po, ito pong season 25 ko na What is Written Truly Happened. Tungkol po ito sa mangyayaring 3 days of darkness. Na ito po ay nakasulat din po ito sa Revelation tsaka sa Mateo, sa Peter. Paki-double check nyo na lang po kasi hindi ko po ma-sure yung eksaktong chapter pero yan po ang dami na pong gumawa ng dokumentary niya na yan po ay nagpapatunay na mangyayari talaga at malapit na po yung mangyari. Dapat po kahit papano prepared tayo, aware tayo. Huwag po tayo magpadala dun sa deception at dun po sa materialism na ginagawa at ikinakalat ng mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Amen. Sundan nyo pa po. Thank you po for watching. God bless us all po and to God be the glory po. Ingat po tayong lahat. Amen.